Ang internet ay isang larangan ng digmaan. Hindi na makontrol ang cybercrime at ngayon ay nagpasya na ang gobyerno na lumaban. Binigyan na ng pahintulot ang mga pribadong kumpanya na gumanti sa pamamagitan ng pag-hack laban sa mga scammer at banta sa cyberspace. Sinasabi nila na ito lang ang tanging paraan para mapanatiling ligtas ang internet. Pero kasinungalingan lang lahat yon. Sa sandaling gumanti ang mga kumpanyang ito, ikaw na ang nasa panganib. Hindi basta-basta papayag ang mga dayuhang hacker na sila ay tamaan. Gaganti sila at hindi nila tatargetin ang mga kumpanya. Tatargetin nila ang mga bangko, ospital at mga power grid. Tapos na ang panahon ng digital na depensa. Ito ay isang bagong pribadong pandaigdigang digmaan at ikaw ang isinasalang sa panganib. Noong Agosto 12, 2026, binago ni Pangulong Donald Trump ang mga patakaran ng cyber warfare sa isang pitik lang ng panulat. Isang bagong federal na programa ang magbibigay ng legal na kapangyarihan sa mga pribadong kumpanya sa US na magsagawa ng sarili nilang opensibang cyber operations. Sa halip na basta depensahan lang ang kanilang mga network, pwede nang gumanti ang mga negosyo laban sa mga dayuhang organisasyon ng cybercrime. Sa ilalim ng kontrol ng pamahalaan, papayagan ng mga kumpanya na magsagawa ng cyber surveillance at cyber effects operations. Ang mga korporasyon sa Amerika ay ginawang sandata. Ayon sa White House, kinakailangan ang hakbang na ito para mabago ang takbo ng digmaan na hanggang ngayon ay natatalo ang US. Ipinakita ng mga estadistika mula sa sariling Internet Crime Complaint Center ng FBI o IC3 ang laki ng problema. Noong 2023, lumampas sa kalahating bilyong dolyar ang naiulat na pagkalugi dahil sa cybercrime sa US. Pagsapit ng 2024, umabot na ito sa 16 na bilyon. At noong 2025, nang ikil ang mga cyberkriminal ng napakalaking 21 bilyong dolyar mula sa mga target na Amerikano. Taon-taon, patuloy na sumasama ang takbo ng mga bilang at mukhang hindi ito magbabago. Ang pagsabog ng AI at cryptocurrency ay lalo lang nagpalala ng banta dahil karamihan sa mga kumpanya ay hindi nag-uulat ng corporate breaches at cybercrimes, malamang na mas malala pa ang totoong mga bilang. Sa loob ng mga dekada, hinayaan ng Amerika na ang mga tagapagpatupad ng batas ang humawak nito. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ang inatasang mag-imbestiga ng cybercrime, habang ang kagawaran ng katarungan ay nagsampa ng mga sakdal laban sa mga dayuhang kriminal na organisasyon. Mula doon, umasa ang Washington sa mga kaalyado para hanapin ang mga kriminal at dalhin sila sa hustisya. Pero malinaw na hindi gumana ang sistemang yon. Kailangang may magbago. Ang US maaaring magsampa ng mga sakdal at magpilit para sa ekstradisyon. Pero kapag ang mga target na yon ay mga desentralisadong sindikato na nag-operate sa mga pinakaduda-dudang lugar sa mundo, wala rin itong saysay. Masyado silang malayo para magawa ng DC ang kahit ano tungkol dito. Maaaring ipatupad ng federal na gobyerno ang mga batas sa loob ng sarili nitong teritoryo, pero hindi naangkop ang mga patakaran at sistemang yon sa malawak at walang hangganang mundo ng internet. Kaya nagpasya ang Washington na pumunta sa ibang direksyon. Iniwan nila ang ideya na hayaan ng gobyerno at mga ahensyang nagpapatupad ng batas na labanan ang mga kriminal na network. Sa halip, pinayagan nilang gawin ito ng mga pribadong kumpanya. Nagpasya silang gawing legal ang cyber privateering. Noong mga nakaraang siglo, hinarap din ng mga pandaigdigang imperyo ang katulad na problema sa malalawak na karagatan. Kaya nilang kontrolin ang sarili nilang mga lupa, pero ang mga dagat ay malawak, walang batas at puno ng mga pirata. Sa halip na magtayo ng mas malalaking hukbong dagat at makipagdigma, nagpasya ang mga gobyerno na ipaubaya sa iba ang kanilang seguridad sa dagat. Naglabas sila ng letters of marque and reprisal para sa mga pribadong kapitan ng barko. Ang mga karaniwang mga ngalakal ay naging mga legal na pirata o privateer. Ang mga navy na ito na inuupahan ay binigyan ng kapangyarihan na habulin ang mga barko ng kalaban at kapalit nito, nakakatanggap sila ng bahagi ng nakulimbat na kargamento. Mura at epektibo ito at pinapayagan nitong mapuksa ng mga imperyo ang kanilang mga kaaway nang hindi nalalagay sa panganib ang sarili nilang mga barko. Ipinagbawal ang privateering noong ika-19 na siglo hanggang muling ibinalik ito ng White House. Hindi kayang labanan ng US ang cybercrime ng mag-isa. Sobrang hirap kontrolin ang digital na karagatan. Kaya ibinabalik nila ang privateering kahit na binalutan nito ng mga diplomatikong salita. Kung aalisin mo ang lahat ng magagarbong pananalita, napakasimple lang talaga ng ibig sabihin nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ng gobyerno ng US sa mga pribadong kumpanya na pinapayagan kayong magsagawa ng mga cyber attack. Ibig sabihin nito, ang mga pribadong security vendor at cyber defense contractor ay hindi na lang limitado sa paggawa ng anti-malware packages at pag-set up ng mga firewall. Sa halip, makakaroon sila ng pahintulot na magsagawa ng malawakang opensiba para i-hack ang mga banyagang network, magnakaw ng datos at gumanti sa mga botnet at buwagin ang mga organisasyon ng cybercrime pa isa-isa. Gusto ng Washington na isipin mong ito ay isang revolusyon, isang bagong panahon sa cybersecurity, ang susunod na hakbang sa inobasyon ng digital defense kung saan ang buong lakas ng Silicon Valley ay maaaring pakawalan. Pero hindi uubra ang ideyang yan. Isa itong pabigla-biglang sugal na mas malaki ang tsansang magkamali at malagay sa panganib ang buhay ng mga tao. Bakit? Kasi sa totoo lang, may malaking depekto ang buong plano. Kumikilos ang DC na parang susunod ang mga pribadong korporasyon sa parehong pamantayan ng mga ahensiyang nagpapatupad ng batas at mga federal na ahensya. Hindi nila gagawin yon. Ang mga ahensya ay sumusunod sa napakahigpit na mga patakaran at gawain na naitatag na sa loob ng maraming henerasyon, isinasaalang-alang ang napakaraming bagay. Ang mga pribadong kumpanya naman may isang pangunahing prioridad na laging nauna sa lahat, kita.
Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay may malaking interes sa paghahanap at pagdakip sa mga dayuhang cyberkriminal upang mapanatiling ligtas ang kanilang mamamayan at maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Ang isang pribadong security firm ay interesado lamang kung magkano ang kikitain nila sa paghuli ng mga kriminal na organisasyon. Ibig sabihin, malaki ang insentibo nila na umatake agad, malakas at saka na lang magtanong pagkatapos. Mas agresibo at mas episyente sila, mas malaki ang tsansa nilang makakuha ng resulta at ang mga resulta ay nangangahulugan ng kita. Pero maaari itong mabilis na bumaliktad laban sa kanila dahil ang digital na mundo ay napaka-komplikadong espasyo. Hindi ito maayos na hinati sa mga rehiyon at partisyon na may malinaw na hangganan na naghihiwalay sa bawat entidad. Magulo ito, magkasalimot at maaring maraming nagsasapawang infrastruktura sa pagitan ng isang sindikato ng cybercrime at isang cloud network ng ospital. Alam ito ng mga organisasyon ng cybercrime at sinasamantala nila ito. Maaari silang sadyang bumuo ng mga botnet na binubuo ng mga device ng inosenteng tao. Maaari rin silang mag-iwan ng mga digital na ebidensya na magdadala pabalik sa mga negosyo na walang ginawang masama. Maaari nilang mapasok ang mga makina ng mga organisasyong nagbibigay ng mahahalagang serbisyo at infrastruktura na nagmumuka silang bahagi ng isang kahina-hinalang digital na sindikato. Kapag binigyan mo ng pahintulot ang mga pribadong kumpanya na umatake sa mga organisasyong iyon, may malaking pangalib na madamay ang mga inosente sa gitna ng labanan. At ang kailangan lang ay ang pinakamaliit na pagkakamali o pagkakaligtaan at bigla na lang may mga pribadong healthcare database na papasok, mga network ng water treatment na nawawala sa serbisyo at mga banking platform na nakokompromiso. Dahil dito, maraming eksperto sa cybersecurity ang matagal nang tumututol sa konsepto ng hackback. Alam nila na magiging collateral damage ang mga ordinaryong tao kapag lumala ang cyber warfare at mawala ng kontrol. Marahil pinakamagandang nailahat ito ni retiradong Admiral Michael S. Rogers noong nagsalita siya sa House Armed Services Committee noong 2017. Ipinaliwanag niya na ang hackback ay magreresulta lamang sa mas maraming armadong tao sa mga kalsada ng Wild West. Habang lumilipas ang mga taon, ang mga tinig ng katwiran ay natabunan ng mas malalakas na tinig, ang mga lobbyist. Sa loob ng maraming taon, ang malalaking kumpanya ng teknolohiya at mga pribadong security company ay pinipilit ang Washington na bigyan sila ng karapatang magpatupad ng aktibong depensa. Ipinahayag nila na ang umiiral na batas tulad ng Computer Fraud and Abuse Act ay nagpapahirap sa kanila na labanan ang cybercrime na parang may isang kamay silang nakatali sa likod. Ang mga kriminal ay nakakakilos ng walang parusa pero limitado ang mga korporasyon sa kung paano sila makakatugon. Gusto nilang magkaroon ng karapatang gumawa pa ng higit pa. Ipinaglaban nila na ito ay simpleng usapin lamang ng pagtatanggol sa sarili. Hindi nila binanggit ang napakalaking pagkakakitaan na mabubuo kung sakaling pumayag ang gobyerno sa kanilang mga hinihingi. Kung umusad ang bagong memorandum, maaaring maningil ng napakalaking bayad ang mga pribadong kumpanya ng cybersecurity sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo para magsagawa ng mga operasyong cyber na pangganti para sa kanila. Halimbawa, sabihin nating isang malaking institusyong pinansyal ang tinamaan ng ransomware. Dati, kailangan lang nilang magsumite ng ulat sa FTC at IC3 at umasa na lang sa magandang resulta. Kasabay nito, umaasa lang sila sa sarili nilang mga security team sa loob ng kumpanya para mabawi ang mga nawalang file at maibalik ang kanilang mga sistema online. Samantala, patuloy pa rin ang operasyon ng ransomware group na tinatarget pa rin ang parehong negosyo makalipas lang ang ilang linggo. Sa bagong batas na ito, pwede nang kumuha ang kumpanya ng cyber warfare team para gantihan ang mga umatake sa kanila at magsisimula na ang labanan. Maaaring magdulot ng matinding pinsala ang alinmang panig sa mga inosenteng organisasyon at serbisyo para sa sibilyan, sinadya man o hindi. Pero wala nang pakialam ang kontraktor, kumita pa rin sila. Marahil ang pinaka-nakakatakot sa lahat, hindi pa sila mapaparusahan kahit may ibang madamay dahil sa kanilang pagkakamali. Malinaw itong nakasaad sa memo. Karaniwan, kung ang isang pribadong kumpanya ay aksidenteng makapinsala sa ibang tao dahil sa sarili nilang aksyon, pananagutan nila iyon. Hindi mahalaga kung saan ito nangyari. Medyo pare-pareho ang batas internasyonal pagdating sa ganitong mga bagay. Sa loob ng maraming taon, umiiral din ang parehong lohika sa larangan ng cyber warfare. Kung ang isang kumpanya ng cybersecurity ay umatake sa isang kriminal na database, at hindi sinasadyang naputol ang operasyon ng inosenteng negosyo, mapaparusahan sila. Ang resulta ng kasong sibil ay maaring magdulot ng tuluyang pagsasara ng kumpanya, ngunit nagpapasok ang memo ng bagong kalakaran, legal na imunidad. Pinapayagan nito ang mga aprobadong kontratista na kumilos bilang mga ahente ng Estado na nagsisilbi para sa pambansang seguridad. At ang klasipikasong iyon ay may kasamang partikular na antas ng proteksyon. Kung magkamali ang isa sa mga digital na bounty hunter na yon, hindi magagawang magsampa ng kaso ang kanilang mga biktima laban sa kanila. Gumagalaw sila sa ilalim ng autoridad at pahintulot ng federal na gobyerno kung tutuusin. Mayroon pang detalyadong paliwanag sa memo kung ano ang dapat gawin kung o mas malamang kapag may nangyaring mali. Kung aksidenteng matarget ng isang aprobadong kumpanya, ang inosenteng Amerikanong network o negosyo, malinaw ang mga tagubilin. Kailangan nilang itigil agad ang operasyon, subukang bawasan ang pinsala at ipaalam ito sa National Code
Coordination Center. Walang nabanggit tungkol sa pagpaparusa o pagpapataw ng parusa sa kanila, ni minsan ay hindi lumitaw ang salitang pananagutan sa dokumento. Kung ang isang pribadong kumpanyang pandepensa ay nadlik ng iyong pribadong impormasyon habang inaatake ang isang dayuhang cybercrime group, wala kang habol. Collateral damage ka lang sa digital na labanan, isang labanan kung saan parehong panig ay may dahilan para maging agresibo at walang awa hanggat maaari. Sa isang panig ay ang mga privateer na binabayaran lang kapag may resulta sila. Syempre, gagamitin nila ng husto ang kanilang mga kagamitan para makamit ang layuning yon. Ibig sabihin nito ay paggamit ng mga automated script, agresibong countermeasure at matitinding exploit payload na idinisenyo para sirain ang operasyon ng mga scammer mula sa loob. Sa kabilang panig naman ay ang mga sindikatong kriminal mismo. Matagal na silang kumikita ng malalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng mga scam at pagbebenta ng datos sa dark web. Hindi sila basta-basta susuko dahil lang nagdesisyon ang gobyerno ng US na gumamit ng matitinding hakbang. Mag-a-adjust at mag-a-adapt sila. Magtatayo sila ng mga patibong at magdudulot ng mas maraming kaguluhan hanggat maaari. Hindi mga baguhan ng mga ito. Sila ay mga profesional na walang emosyon at kalkulado kumilos. Magtatayo sila ng mga honeypot at dead man switch para kapag tinarget ng kanilang mga server, mga inosenteng tao ang magdurusa. At sa sandaling makaramdam sila na may kakaiba, pakakawalan ng mga hacker na ito ang mga worm at iba pa. Sinubukan ng White House na maagapan ng ilang mga alalahanin sa pamamagitan ng maingat na pagbuo ng kanilang memorandum. Kahit nabigyan sila ng kapangyarihan na magsagawa ng offensive cyber operations, kailangan pa ring sumunod ang mga pribadong kumpanya sa kontrol at pangangasiwa ng pamahalaang federal. May mahigpit itong rules of engagement. Malinaw ang mensahe. Gusto ng pamahalaan na mapanatag ang loob ng mga tao na ang mga kumpanyang ito sa cybersecurity ay babantayan at susukatin ang kanilang mga kilos. Tanging ang mga masasamang loob lang ang kanilang tatargetin at ginagawa ang lahat ng hakbang para mapanatiling ligtas ang lahat. Sa kasamaang palad, kahit na nakakapagpanatag ng loob ang pahayag na yan, halos imposible itong ipatupad. At konektado ito sa pagiging komplikado ng cyberspace. Maaring bigyan ng pahintulot ng pamahalaan ng US ang isang milisya na salakain ng base ng kalaban na may partikular na tagubilin at mga coordinate kung saan sila aatake. Hanggat maayos ang impormasyon at sinusunod ang mga tagubilin, wala nang ibang dapat masaktan. Pero kapag pinayagan ng pamahalaan ng US ang isang pribadong defense firm na tugisin ng isang cyber syndicate, ibang usapan na yon. Sa digital na mundo, ang mga masasamang loob ay hindi nakabase sa isang lokasyon. Madalas, hindi pa nga nila ginagamit ang sarili nilang physical na hardware. Uupa lang sila ng parehong cloud infrastructure na ginagamit ng mga Fortune 500 na kumpanya at mga healthcare group. Gumagamit din sila ng parehong hosting providers na ginagamit ng maliliit na negosyo at retail brand. Madalas pa nga, nire-reroute nila ang kanilang traffic gamit ang mga na-hijack na civilian network at mga compromised na device. Dahil dito, sobrang hirap kung hindi man imposible para sa kahit na pinaka-veteranong cyber operative na matukoy ang kanilang lokasyon. Ito ang dahilan kung bakit katawa-tawa ang ideya ng targeted cyber operations dahil napakadali para sa mga cyber criminal na magtago sa mga civilian digital infrastructure. Parang serial killer na nagtatago sa isang masikip na silid na puno ng tao. Sa halip na gumamit ng sniper para sa malinis at eksaktong headshot, magtatapon na lang ng granada sa bintana ang mga cybersecurity firm. Oo, malamang mahuhuli nila ang target nila, pero siguradong maraming inosenteng madadamay at maduduguan din ang kanilang mga kamay. Kapag natuloy ang panukalang programang ito, opisyal nang papasok ang mundo sa isang nakakatakot na bagong panahon ng digital na digmaan. Hindi na magiging katulad ng dati ang internet na alam natin. Ang cyberspace ay magiging mas mapanganib na war zone kung saan maglalaban-laban ang mga sindikatong kriminal, mga hacker na suportado ng gobyerno at mga corporate bounty hunter para sa kapangyarihan. Ang mga karaniwang Amerikano at maliliit na negosyante na sumusubok mabuhay sa parehong espasyo ay magiging mas walang kalaban-laban kaysa sa kalagayan nila ngayon. Dahil hindi nila kayang kumuha ng sarili nilang digital na bodyguard at bounty hunter para protektahan sila, wala silang mga team ng eksperto sa cyber warfare na magbabantay sa kanilang digital na pagkakakilanlan at datos. Hindi mahirap isipin kung paano maaaring umunlad ang sitwasyon mula doon. Ang mga nasa pinakamababang antas ng digital na food chain ay mapipilitang kumuha ng lalong magmamahal at mas komplikadong mga subscription. Ang pinakamalalaking kumpanya, yung may kakayahang kumuha ng sarili nilang pribadong hukbo ng mga cyber operative na aprobado ng gobyerno ang mag-aalok ng proteksyon sa mga karaniwang tao. At magkakaroon yon ng mas malalaking kapalit, malamang sa anyo ng mas marami nilang datos, mas matinding katapatan at mas kaunting kalayaan. Siguro ang pinakamasaklap sa lahat ay kahit ang memorandum o anumang susunod na pulisyang ipapatupad ay hindi talaga mapipigilan ang cybercrime. Sa totoo lang, lalo lang itong lalala. Sobrang daming pera nakataya sa mga scam, phishing, malware at mga database breach, kaya hindi basta-basta susuko ang mga grupo ng cyberkriminal. Gagamit lang sila ng mas madidilim, mas tuso at mas matatalinong paraan. Gagamitin nila ang kapangyarihan ng machine learning at neural networks para sa masasama nilang layunin. At maglalagay sila ng maraming inosenteng tao sa gitna nila at ng mga kumpanyang humahabol sa kanila. Sa halip na maging mga hiwalay na insidente, magiging regular na pangyayari na ito at magiging hindi maiiwasang resulta ng bago at mas pinaigting na laban kontra cybercrime. Hindi ganito dapat gumana ang cyber defense. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa pamumuhunan sa mas matibay na arkitektura, pagpapatibay ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa cyberspace, at pagpipilit sa pinakamalalaking tech na kumpanya na gumawa ng mas matibay na software. Kinakailangan nitong baguhin ang mga batas para maprotektahan ang individual na digital na karapatan sa halip na mag-alala para sa mga
multi-billion dollar na kumpanya. Dahil kapag nagsimula ang bagong digital na digmaan, tayong mga karaniwang tao ang magdurusa. Habang mas nagiging advance ang teknolohiya, ganun din ang mga kasangkapan na magagamit ng mga cyberkriminal at hindi sila titigil hanggat makuha nila ang gusto nila. Panuorin ang 10 pinakamapanganib na hacker sa lahat ng panahon para makita ang kanilang Cyber Hall of Fame o i-click ito.